kung ikaw ay presidente, wala ka dapat kamag-anak sa lehislatura. Ay, iyon po ang isang aming pinopropose na idagdag po dito sa anti-dynasty bill. Grabe na naman po ang dynasty rito sa ating bayan. Hindi lamang po para sa mga Marcos, baka sabihin nila kaming PDP ay bias, pati po yung mga kasama namin, yung mga kaalyado namin, yung tinatawag na Duterte Align, may mga dynasty rin po yan eh. So, whether kakampi po namin o kalaban namin, wala po tayong maaaring discretion dyan sapagkat ang saligang batas na pong mismo ang nagsasabi na bawal ang dynasty. Attorney Ferdy Topacio, siya po ang deputy spokesperson ng PDP Laban. Attorney, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mandihar. Yes, yo, attorney. Yes, magandang gabi po at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo. Ano muna yung stand po ng PDP Laban pagdating po sa usapin ng political dynasty po, anti-political dynasty po, attorney? Po ay sana itong ang main po rito na mas mahigpit. Dalawa po kasi ang panukala na na-file. Ito pong mas huli na ang sponsors po ay sina Speaker D mismo at si Majority Leader Sandro Marcos ay mas mahigpit po itong anti-dynasty bill. Ang definition po ng political dynasty provision ay hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin hanggang pinsang buo. At mas maigpit po ang provision ito. Katulad po ng sinasabi na kapag ikaw ay tatakbo sa national office, meaning presidente, vice-presidente, senador, hindi po maaring mayroong isang kamag-anak ninyo na hanggang 4th civil degree, tiyo, tatay, anak, pinsan, asawa, na nag-occupy ng national position. At ganun din po sa House of Representatives. Hindi pwedeng may ganong kamag-anak sa same legislative district. Ganon din po sa probinsya, sa munisipyo o lungsod at pati na po sa barangay. Although ang barangay po ay mayroon na sa ngayon ng anti-dynasty bill, yung barangay election law. So, mas mahigpit po ito. Ngunit para po sa amin ay hindi pa po sapat ito. Opo, kasi para ang mangyayari po kasi yata, attorney, parang tinatraffic lang. Alam nyo yun, sige, wag ka muna dito, dyan ka muna sa taas. Parang ganun lang po, parang defeated yung purpose na mawala na yung magkakamag-anak sa mundo ng politika. Ita-traffic lang, dyan ka muna, wag ka muna dito sa lokal ha, wag ka muna Well, of course po, kailangan po, Sir Admar, na i-balance rin natin etong anti-dynasty provision ng ating konstitusyon doon naman po sa kalayaan ng mga botante na pumili ng maninilbihan sa kanila. Pero malaking bagay na po ito actually, itong 6771, yung House Bill 6771, sapagkat dahil po rito ay mawawala na po yung magkakapatid na or mag-ina, mag-ama na nasa unang-una. Sa Senado tayo po, meron pong 4 tayo na magkakapatid dyan. Yung Tulfo Brothers, yung Villar Brothers, Cayetano Brothers, at yung magkapatid na Estrada. Yan po, mawawala na po yung sitwasyon na yan. Pero para sa amin po, it should go further. Dapat po yan, kapag ikaw ay presidente, presidente lang naman, ay hindi pwede rin na mayroon kang kamag-anak na may political dynasty relationship ka sa House of Representatives or sa Senado. Bakit po namin sinasabi ito? Sapagkat kung ikaw ay presidente, ikaw ang head ng executive. Kung meron kang kamag-anak sa legislative na yan po ang gumagawa ng budget in accordance or guided by the National Expenditure Program na galing sa executive, mawawala yung separation of powers. Katulad po nangyayari ngayon. Ang executive po ay pinamumunuhan ni Pangulong Marcos Jr. Ang pinsang buo niya dati ay ang pinuno ng mababang kapulungan bilang speaker. So nagkakaroon po ng dilution yung separation of powers.
So, yun lang po ang isa sa mga gusto naming mabago dyan sa House Bill kung ito ay ipapasa na. Kung ikaw ay presidente, wala ka dapat kamag-anak sa lehislatura. Ay, yun po ang isang aming pinopropose na idagdag po dito sa anti-dynasty bill. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sa anggulo naman, Attorney, ng sa pantaha po ng ating mga kababayan, naku-question po nila yung naging hakbang ng House of Representatives na talakayin po itong panukalang batas dahil sa halip daw natutukan yung pananagutan sa anomalya sa pondo ng bayan sa flood control, abay sinisingit po itong mga sinasabi po ng ating netizens na diversionary issues para po ilihis po ang pananagutan sa pondo ng bayan. Sir. Well, may suspecha rin kaming gano'n, kasamang MJ. Ngunit para sa amin po, better na talakayin yan at sana ay sincero naman ang Pangulo dito sa kanyang apila sa mababang kapulungan na i-prioritize na o bigyan na ng prioridad itong anti-dynasty bill sapagkat 1986 pa po yan inilagay sa ating saligang batas. Ngayon ay 2005 na, 2006 na. So, 86, 96, 2006, 2016, 40 years na po na mayroong anti-dynasty provision sa ating saligang batas. Hanggang ngayon ay wala pa. Although not for lack of trying. Ang nagugunita ko lamang po dito sa Senado, ilang beses na po, unang-una si Miriam Defensor Santiago, si Senator Raul Roco, si Senator Alfredo Lim nung siya ay naging senador from 2004 to 2007 at si Senator Coco Pimentel. Ngunit wala po nangyari dito sa anti-dynasty bill. Halinawa, sa ngayon, baka naman nagbabangong puri itong kasalukuyang administrasyon sa pagpasa nitong anti-dynasty bill. Ngunit it should not distract us from the flood control anomalies na dapat pong managot, ang dapat managot. Opo, paano naman daw po yung anggulo, Attorney, ng continuity sa mga programa lalo na sa local government? Dalawa daw po ang uri ng dinastiya, isang masama at isang mabuti. Kung mabuti, yung mga programa na may continuity, mas marami po napapakinabangan. Kaya lang, kung medyo minamalas ka at nandun ka raw sa lugar na masama po ang dynasty, wala kang makukuhang mga magandang development. Iyan pong dynasty po, ang konstitusyon na po nagbabawal. So, para sa akin, since the constitution itself is an expression of the will of the sovereign Filipino people, yan po dapat manaig. Whether may magandang dynasty or hindi magandang dynasty, the fact remains na sinabi po ng ating saligang batas as a matter of policy na hindi makabubuti ang dynasty rito sa Pilipinas. So, we must comply, the legislature must comply by passing a law, sana better late than never, after 40 years, exactly 40 years, na maisakatuparan na po itong anti-dynasty law na ito sapagkat napapanahon na po sana at talagang grabe na naman po ang dynasty rito sa ating bayan. Hindi lamang po para sa mga Marcos, baka sabihin nila kaming PDP ay bias, pati po yung mga kasama namin, yung mga kaalyado namin, yung tinatawag na Duterte Align, may mga dynasty rin po yan eh. So, whether kakampi po namin o kalaban namin, wala po tayong maaaring discretion dyan sapagkat ang saligang batas na pong mismo ang nagsasabi na bawal ang dynasty.